Ang kwentong ito ay isinulat ni John Dexter Galesha. Ang pamagat nito ay Tinig at Tinik, Paghahanap kay Mama. Ikalawang pahina. Panimula. Ito ay hango sa totoong buhay at karanasan ng ating bayani. Pinapakita nito kung paano siya lumalaban sa araw-araw na hamon ng buhay sa kabila ng mga pagsubok na kanyang kinakaharap. Sa bawat batang lumalaki sa pagitan ng tanong at katahimikan, may tinig na naghahanap at may tinik na lumulubog sa puso. Ito ang kwento ni Jasmine, isang batang lumaban sa bigat ng buhay. Umasa sa liwanag kahit ang paligid ay puro ulap, at hindi sumuko hanggat hindi natatagpuan ang ina na matagal na niyang pinapangarap mayakap. Pahina 3. Pagsilang sa mundo. Isinilang si Jasmine noong Abril 7, 2013, isang malusog at maputing sanggol. Nagkakilala ang kanyang mga magulang sa trabaho sa Pangasinan, isang pag-ibig na mabilis sumibol at kasing bilis ding nalanta. Nanganak ang kanyang ina pero hindi nagtagal, nagkahiwalay sila ng ama. Sa edad na 4, si Jasmine ay dinala sa Negros kung saan nagugat ang kanyang pagkabata kahit hindi siya kailan naging tunay na bata. Sa paaralan, si Jasmine ay madalas wala ang magulang sa awarding. Tapos binubuli pa siya dahil mahirap dahil wala siyang masyadong gamit dahil wala siyang sumasalo. Hanggang grade 4 lang siya nakapag-aral dahil sa hirap ng buhay pero sa loob niya may apoy na ayaw mamatay. Ika-4 na pahina. Responsibilidad. Lumipas ang ilang buwan, muling nag-asawa ang kanyang ama. Mas dumami ang responsibilidad ni Jasmine. Si Jasmine ang nag-aalaga sa kanyang mga kapatid at minsan nagtatrabaho rin. Pag-uwi sa bahay, siya rin ang nagluluto, nag-iigib ng tubig, naglalaba at nag-aalaga sa mga kapatid. Bata pa lamang ay siya na ang umako ng responsibilidad ng kanyang mga magulang. Ika-5 pahina. Katanungan. Sa edad na 12, lumakas ang loob ni Jasmine na nagtanong tungkol sa ina. Papa, ano po ba ang pangalan ni Mama? Saan po siya nakatira? Ano po ang itsura niya? Gusto ko po siyang makita at makausap. Tanong nito sa ama. Ngunit hindi ito sumagot. Niyakap lang siya. Yakap na may takot. Hindi yakap na may katotohanan. Takot niyang mawala ang anak kapag nalaman nito ang totoo. Ika-6 na pahina. Pag-aasa at dalangin. Hanggang isang araw, ang tanong niya ay kapatid pala ng kanyang ama. At doon niya narinig sa wakas ang pangalan at lokasyon ng kanyang ina. Para siyang nahugot mula sa lupa. Parang may tinik na matagal nang nakabaon sa puso, biglang natanggal. Umiyak siya, pero hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa pag-asa na makikita niyang muli ito. Ika-7 pahina. Bagong simula. Ngayong magkasama na uli si Jasmine at ang kanyang ina, hindi niya kailangan magtrabaho ng sobra. Pinagpatuloy niya ang pag-aaral at ang ama ay pumayag na sumama si Jasmine sa kanyang tunay na ina. Bumalik ang ngiti sa labi ni Jasmine. Kwento ng katatagan, pagsusumikap, pagtatiyaga at pagmamahal ng isang ina sa anak. Pahina 8. Bagong simula. Ngayong magkasama na uli si Jasmine at ang kanyang ina, hindi na niya kailangan magtrabaho ng sobra. Pinagpatuloy niya ang pag-aaral at ang ama ay pumayag na sumama si Jasmine sa kanyang tunay na ina. Bumalik ang ngiti sa labi ni Jasmine. Kwento ng katatagan, pagsusumikap, pagtsatsaga at pagmamahal ng isang ina sa anak. Mensahe ng kwento. Ito ay kwento ng katatagan, pag-asa at pagmamahal. Kwento ng batang hindi tumigil maghanap, hindi lang ng ina kundi ng tahanan. Kahit anong problema o pagsubok, hindi ito hadlang sa ating pangarap. Dapat marunong tayong maghintay, magtiwala at manalig sa Diyos. Hindi niya tayo pababayaan basta magtiwala tayo sa Kanya at sa ating sarili. At isang paalala, ang pagmamahal ng ina o anak sa ina ay higit pa sa ginto. Hindi nasusukat ng yaman, hindi natatalo ng panahon.